Hello mga kapatid, magandang hapon po at kumusta na po kayo? Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari sa ating puso at damdamin. So naantig ako sa isang balita mga kapatid. Isang pastor sa pamagitan ng kanyang utot. Ay, grabe. Sa pamagitan ng kanyang utot, mga igsoon, gagaling na ang mga tao. No? Ito basta-basta tong balitang ito Pag-usapan natin ito. Sa pamagitan ng kanyang utot, no, ay gagaling ang mga pasyente. Utot ng pastor. No? Grabe ito Bigay tayo ng komentaryo dito. Alas 3 na pala. No? Magdasal tayo bago tayo magsimula dahil kasama ko yung mga bata dito and then mag-banding kami sa mga pamangkin ko. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. A fountain of life, immeasurable divine mercy covered the whole world, and empty yourself out, abandon us. O blood and water which flowed from the heart of Jesus, the fountain of mercy for us, we trust in you, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, naantig ako sa balita isang pastor mga kapatid na sa pamagitan ng utot. Grabe, no? Pamagitan ng utot. Ito po, no? Utot sa kapastor sa South Africa. Makaayo og balatian. No, ito po yung picture, So, kahit ano na lang yung mga balita ngayon at mga strategiya ng mga kilala nating mga kaibigan nating pastor, no? So babasahin natin ang balita patungkol sa isang African pastor. Anong pangalan nito? So babasahin natin. And then magbigay tayo ng religious commentary mga kapatid Magbigay tayo ng komentary. South African pastor pala ito mga kapatid. Limpopo pastor farts on congregation to heal them with God's power. Sa pamagitan, grabe naman ito. Self-styled pastor, pangalan ng pastor Chris Pinilopi, who founded, siya pa yung nagtayo pala ng grupong ito. Self-styled pastor Christ Pinilopi, Christ talaga yung pangalan niya. So very biblical siya yung siya yung fulfillment sa false Christ, no? Christ Pinilopi, who founded Sevenfold Holy Spirit Ministries, reported farts on his congregants as a healing process that cures all spiritual and physical problems sa pamagitan ng kanyang pag-utot. Grabe naman ito mga kapatid. Reported farts on his congregation. Ututan niya yung mga sakop niya as healing process that cures all spiritual and physical problems. Grabe na sad ng utot makaayo, Father. Nandito ito sa balita.
Kapatid, no? Ano pa yung gagawin niya, no? So, gagaling ka sa pamagitan ng utot. Pastor from Gayani, Limpopo, gained viral attention after a photo of him sitting on a congregant's face. Ipakita ko ito ha. Kita ninyo mga kapatid. No? Ito, uupo siya sa pisngi ng kanyang mga sakop. Grabe naman ito. Patuloy natin babasahin mga kapatid. Naging viral po ito. Usap-usapan po ito sa social media. Viral attention after a photo of him sitting on a congregant's face and allegedly farting made the rounds on social media. However, the pastor has defended himself, saying it is the demonstration of God's power after he was accused of hiding behind religion to perpetuate his disgraceful actions. So, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo makapagpigil sa Panginoon kung yan ang gusto niya. No? In an interview with Drum, Penelope said his unorthodox and stinky healing ritual is a demonstration of God's power. Yun ang paraan ng Diyos. Nagagamutin yung mga may sakit. Sino naman ako na magtanggi sa kapangyarihan ng Panginoon? He claims that he is following the divine example of putting people in need of a miracle into a deep sleep before giving them the healing they need. So bigla ka lang mahimatay. Bigla ka lang makatulog. No? Kabahuan ng utot. No? Ano yung 20 na pasyente na gagamot, imposible daw na 20 beses siyang uutot. Yan ang problema, kapatid. Kung may espiritu na ka talaga, no? Sabi dito sa report, sa kanyang interview, example of putting people in need of miracle into a deep sleep. Sino ba yung makatulog ang baho ng utot, no? Before giving them the healing they need. It started with Master Jesus when he stepped on Peter. It is the demonstration of God's power. Kailan ba na tapakan ba sabi niya na step on Peter? Gitumban daw. Tinapakan daw si Pedro kay Kristo. It is the demonstration of God's power, just like God made Adam go into a deep sleep. It is a similar thing. God did anything with the body of Adam while he was on the ground of deep sleep. So dun daw ginagawa ng Panginoon dahil deep sleep po si Adam nung ginawa na yung babae. So tingnan natin itong ano ba yung idea sa mga church fathers about dito. It is a similar thing. God did anything with the body of Adam while he was on the ground in deep sleep. Pero hindi naman inututan ng Diyos si Adam. Grabe naman ito. He was not feeling anything. Christ Penelope told Rome, he says, it's important that the fart be near the person's nostrils so that the healing, nag-utot talaga siya, no? Grabe naman ito. Father, please kinsay akong martyr saints, asan ako ma-search. Martyr saints, sa birthday mo, i-search mo yan, ha? Penelope, he says, it is important that the fart be near the person's nostril so that the healing power can enter the body and do its work. After sleeping or sitting on the congregants whilst they are in deep sleep, Christ Penelope claims when the congregants wake up, they say they didn't feel anything. The man of the cloth said that people who are sick are healed after his fart ritual. Grabe ito, ha? So, magbigay tayo ng komento. Kahit ano na lang yung
Ito talagang kaaway natin, yung demonyo. Maraming paraan. Para lang maligaw ang maraming mga tao. So ngayon, ano yung insight? Dahil ginagamit niya. Lagpas na kaayo mga tao ron, Father. Tinoon na. So, ito yung sabi ni Saint Augustine about Adam's deep sleep prefigures the death of Jesus. Ito pala, prefigures pala yan sa kamatayan ni Kristo. Saint Augustine teaches that just as Eve was formed from Adam's side while he slept, the church was born from Christ's side while he slept in death. Adam's sleep was a figure of Christ's death, and from his side flowed the sacraments by which the church is formed. A deep sleep, divine mystery, tardema, God's work that man cannot interfere Christ. So hindi naman literal, mga kapatid, na toxic man ang fart, Father. Yes, totoo yun. Totoo yun. And then, punta tayo sa... So, mag-ingat po tayo, ha, dahil grabe na yung mga kalaki ng atong kaaway. No? So, anong sabi ni Kristo? Punta naman tayo sa sabi ni Kristo at sa reminder ni Kristo sa atin. No? Grabe na yung kalaban natin, ay nag-overtime na po. Matthew chapter 24, verse 24. For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to deceive, if possible, even the elect. So maraming mga Katoliko, kalimitan naman ang madaling makuha at ma-deceive ay most are Catholics. Di ba? So ginagamit natin itong social media para ma-educate natin yung mga kasamahan natin. So dito mga kapatid, Jesus himself warns that spiritual signs are not proof of holiness. Kahit maraming gagaling. Kaya nga, dun sa office natin, kulang yung araw natin kapag walang pari na magpagkumpisal sa mga tao. Starting this Thursday, sisikapin natin lahat ng pupunta sa office, makakumpisal talaga. Yan ang sinisikapan ko. Dahil yung healing without holiness, without the grace, is not a proof. No? Even false prophets can appear powerful. So mag-ingat po tayo, no? Then ano naman sabi dito sa Deuteronomy 13? So kung si-share ako sa inyo, gagamitin ko talaga yung banal na kasulatan. Dahil antig ako sa balitang ito. Siya pala founder. Yung pangalan niya ay yung pangalan niya ay Christ din. Sabi ng banal na kasulatan, Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 3, if a prophet or dreamer of dreams arises and gives you a sign or wonder, the sign and wonder comes to pass, realize, but he says, let us go after other gods. You shall not listen to that prophet. So dito mga kapatid, no, kung i-lead tayo sa ibang Panginoon, dahil Panginoon din ang tawag nila sa mga nagpakilalang espiritu. So dito mga kapatid, even realized signs do not authenticate a prophet. If he leads people away from God. So dun sa office natin, 3 sakramento ibibigay natin, and then ipakapin na nato, add-on na po yung deliverance, yung spiritual direction, add-on na po yun. And processing sa mga biktima ng kulam, biktima naman ng curses, barang, no? So, yan po, patuloy tayo. 2 Thessalonians chapter 2, verses 9 to 10. The coming of the lawless
1 is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. So dito mga kapatid, sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 9 to 10, nagpapatunay ito na even evil can imitate miracles. Mag-ingat po kayo. In Revelation chapter 13, verses 13 to 14, it performs great signs, even making fire come down from heaven, and it deceives those who dwell on earth. So dito mga kapatid, mag-ingat talaga tayo. Yung false prophets, walang authority po yun. Kaya nga, kailangan natin na yung authority ng nagasiwa sa atin ay connected kay Kristo. Kapag hindi connected yan kay Kristo, delikado po. False prophets po yan. So the false prophet uses miraculous appearances to deceive. Revelation chapter 13, verses 13 to 14. And then, nilinaw na din yan ni Kristo sa Matthew chapter 7, verse 22-23. Many will say to me, Lord, Lord, yet not did we not prophesy, cast out demons, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Grabe, no? So dito naman tayo sa mga church fathers natin, mga kapatid. Ang sabi ng mga church fathers natin, St. Augustine, the year 354 to 430, on false wonders. The devil too can perform certain signs, a miracle, which men may think are miracles, but they are done to deceive. So yung intention ng ating kaaway is not to convert us, but to deceive us. Not all supernatural acts come from God. Some are demonic imitations. So yan po mga kapatid, kailangan natin na ma-educate tayo. So salamat tayo kay Father Chad Ripperger. At ito din, nag-aaral din tayo patungkol sa first thing. Put first things first. Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. Kailangan unahin natin yung mga pinaka-importanting bagay. Nagbabasa din tayo ni ka-Father Chad din ito, no? So, yan po ay lagi tayong nagbabasa para sa inyo at ma-share naman natin sa inyo, no? At this week ay ongoing po yung ating catechism po. Walang tigil na pagkatikay sa inyo. So, ito po yan ang sabi ni St. Augustine. Dito naman tayo ni St. John Chrysostom. 349 to 407. Matagal na po ito. Sa homilies on the Gospel of St. Matthew. Sabi niya, false prophets will use signs to mislead, to deceive and mislead, not to lead to virtue. Their wonders serve passion, pride, and destruction. Ayan yun. Yung ka-encuentro ko, no? Sabi niya, iinom tayo, patuka tayo ng ahas to prove. Di ba? Pride. It is promoting pride, not promoting virtues. Grabe, ang ganda ng sinasabi ni St. John Chrysostom. Genuine miracles lead to repentance. False ones feed pride, arrogance, and confusion. Diba? Doon natin makikita kung sa Diyos ba tayo at hindi sa Diyos. Ano naman sabi? Anong sabi naman ni Irenaeus of Lyons? First century po ito, against heretical miracle workers. So sa panahon nila, naka-enkwentro na din sila, kagaya nito. The devil can indeed show signs to deceive the foolish, but he cannot imitate the works of righteousness. False signs lack moral fruit. Kaya nga dun sa office natin,
May series of catechism tayo, grounded in the church fathers, grounded in the teachings of the church, grounded with the seasoned exercise. Para hindi tayo magmamatter lang sa opinion. Justin Martyr, a first century, evil spirits perform apparitions and illusions, astonishing those who lack discernment. Second Apology, number 5. Some wonders are illusions and demonic tricks. So akala mo totoo, pero tricks lang pala. Akala mo totoo, but it is just an illusions, mga kapatid. Astonishing those who lack discernment. So anong gawin natin, mga Katoliko? Let us increase our discernment. Spiritual discernment is necessity. Paano tayo mag-discern? With the teachings of the church. Okay? Punta naman tayo ni Origen. First century din ito. 184 to 253. Magicians and charlatans perform marvels, not by divine grace, but by deceptive arts. Mag-ingat po tayo. Okay? So meaning, not all supernatural shows are from God. Some are tricks from demons. Punta naman tayo ni Tertullian. In the year 155 to 220, Satan vies with God in false signs and portents, seeking to pervert faith. So meaning, ang milagro be judged by doctrine and morality, not spectacle. So hindi tayo ma-judge through And Father, thankful din sa iyo sa social media dahil kahit nasa Bohol si Father Darwin at nasa Mindanao lang ako, ay napakinggan ko po din ang mga aral na binahagi ni Father Darwin. I'll rain. Salamat Igsoon. Miracles must be judged by doctrine and morality, not by spectacle. Anong spectacle? Ma-amaze ka, masya ka. Dito sa Exodus chapter 7 verses 1 to 11 to 12, Pharaoh's magicians did the same by their secret arts. Di ba? Magician kontra ni Moses and Aaron, but Aaron's staff swallowed their staffs. Evil can imitate miracles, but God's power is greater and exposes deception. Just pamagitan ng mga sacrament, mga kapatid, these evil tricks, these evil deceptions will be exposed by the truth of our faith. Kailangan i-promote natin yung sacrament. Kaya nga, dito sa office natin, hindi ko pinopromote yung sarili ko, pinopromote natin ang sacrament. Because God's power in the sacrament is greater than and expose deception of the unclean one. Makaamis baya po ilang power pader ng tinuod na Juvie. Exodus chapter 8 verses 18 to 19, the magician tried to produce nuts by the secret arts, but they could not. They said, this is the finger of God. False miracle workers have limits. God reveals what is authentic. Kaya nga sa office natin, yung mga albularyo, mga anting-antingan, mag-reveal talaga. At akala nila sa Diyos yung kapangyarihan nila. They will be amazed and a lot of the elect will be deceived and go astray. So mag-ingat po tayo, mga kapatid. Deuteronomy chapter 18, mas mabuti babasahin natin ito. Babasahin natin ito. Deuteronomy chapter sa Tagalog, sa Good News lang. Good News. Buting babasahin natin ito. Babasahin natin ito, mga kapatid.
ang sinumang propetang magpanggap na nagsasalita sa pangalan ko, ngunit hindi ko naman inutusan. Ingat po kayo, no? O kaya ay nagsasalita sa pangalan ng ibang Diyos ay dapat na patayin. Kung sakali na may magtatanong kayo, paano namin malaman kung hindi sa Panginoon ang nagagaling ang propeta ng sinabi ng propeta? Kapag hindi nangyari o hindi natupad ang kanyang sinabi, iyon ay hindi mula sa Panginoon. Iyon ay sinabi lamang ng propeta dahil sa kapalaluan. Huwag ninyo siyang katatakutan. Ito po yung nakasulat, mga kapatid, sa banal na kasulatan. So, anong punto dito, mga kapatid? God rejects prophets who use His name falsely, even if they appear powerful. So, huwag kayong mag-alala dahil gagawin pa natin ang additional na commentary patungkol dito sa pastor, no? So, yan lang sa muna yung ano natin, ha, na so, dahil magbabanding pa kami sa mga pamangkin ko at may meeting pa tayo mamaya. Okay? So, patuloy tayong magdasal, mga kapatid, at ipagdasal natin yung bayan natin, ipagdasal din natin yung mga leader natin sa simbahan at sa gobyerno that we receive enlightenment. Ang makapagbago lang natin when we receive Jesus and when we promote the teachings of Jesus. Dahil ang nakagulo sa atin we promote the dictatorship of relativism. Yan ang sabi ni Pope Benedict. Ang ganda ng sinabi ni Pope Benedict. Ito yung sabi niya, we are building a dictatorship of relativism that does not recognize anything as definitive and whose ultimate goal consists solely as one's own ego and desire. Gubatay lang tayo sa desires natin, sa gusto natin, sa ego natin. Hindi na sa katotohanan, hindi na sa definitive truth given by God to us, revealed by God to us. Binabago na natin yung divine revelation. So yan po, mga kapatid, at sana po ay may natutunan kayo at magbigay tayo ng series na komentaryo sa isang pastor na nagpagaling sa pamagitan ng kanyang utot. So, Fighty Maria, the Tax FD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To once in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And then pasalamat tayo sa star senders natin. Amid Naelga Dacuba, 50 stars. Si Rulan Aiko Discalyar, the first 100 stars. Lagi ito. Si Bo Campos, mayong adlaw, Father, God bless, 100 stars. Si Antonia Rose, 50 stars. Si Clemency Nelias, 50 stars. Si Rowena Tupas, 100 stars. Si Sister Gladys Santilan Pinili, ay Father, good afternoon ninyo diha. Agi lang ko kay padulong ko sa work. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po at sana po ay may natutunan kayo sa diskusyon natin ngayon. Fighty Maria, the Tax of D with a humble heart po. God bless.